Ayan, so hi everyone, we're gonna do another vlog. Ang topic natin today is, please open your Bible first to Matthew 8 verse 1 to 4. Ayan, Matthew 8 verse 1 to 4 or nakikita din siya sa Luke 5 verse 12 to 16. No? So, ang gamit kong version is easy to read version. Ayan po. Anyone who wants to order ng mga Bibles, pagka bulk orders yan, nagpro-provide po yung ating mga pastors for that. Baka gusto niyo po mag-avail. Yan. We can help you with it. Kasi usually, pagka bulk orders ng Bible, kailangan may seminars ka pang in-attendan. No? So, topic is Jesus heals a sick man. Yan. Jesus heals a sick man. Nagpagaling si Jesus ng may sakit. No? When Jesus came down from the hill, nung si Jesus ay bumaba mula sa burol, a large crowd follow him. May maraming tao ang sumunod sa kanya, no? Then a man with a dreaded skin disease came to him, at merong lalaki na merong kinatatakutan na sakit sa balat ang lumapit sa kanya. The man bowed down before Jesus and said, ang lalaki ay yumuko at sinabi niya, and said, Lord, you have the power to heal me if you want. Panginoon, meron kang kapangyarihan upang ako'y pagalingin kung gusto mo. Jesus reached out and touched the man. Inabot niya yung kamay niya at hinawakan ng lalaki. He said, ang sabi niya, I want to heal you. Gusto kitang pagalingin. Be healed, sinabi ni Jesus, no? Gumaling ka, sabi niya. Immediately, the man was healed from the disease. At kaagad na gumaling yung tao sa kanyang sakit sa balat, no? Then Jesus said to him, at sinabi ng Panginoon sa kanya, ni Jesus sa kanya, don't tell anyone about what happened. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari. But go and let the priest look at you. Ngunit pumunta ka sa pare at magpasuri ka sa kanya. And offer the gift that Moses commanded for people who are made well. At ialay mo ang regalo, no, na nakasaad sa yung sinulat ni Moses about tungkol dun sa mga taong pinagaling. So kailangan niyan sundin yung sinulat ni Moses tungkol dun sa mga sakit na napagaling, no? Nandun yun sa libro ni Moses. And this will show everyone that you have been healed. At ito ay magpapakita sa kahit sino man na ikaw ay lubusan ng napagaling o napagaling na, no? So yun, any sickness, ito kasing topic na to is Jesus heals a sick man, no? So, lagi niyo po tatandaan na hindi porket may cancer kayo, hindi porket may sakit kayo, no? Hindi porket malupa yung karamdaman nyo, hindi na kayo gagaling. Kasi sabi ng doktor, stage na ako, ganyan, no? Sabi kasi ni doc, meron akong 6 months to live, parang mga ganun, no? Sabi kasi ni doc, ganyan, di ba? Minsan ang lakas ng tiwala natin sa doktor, no? Pero lagi niyo pong isasang-alang-alang yung faith nyo rin po sa Panginoon, no? Yan, binasa lang yan ng doktor, no, sa mga findings sa inyo. Pero that is reversible. Pwede po yung magbago, no? Lalo na kung nananampalatayang kapag gagalingin ka, natural po na babaguhin yan ni Papa God, no? Hindi po tayo kailangan kumapit kung ano sinabi ng doktor, made-depress ka na, di ba? Yung iba nga, hindi pa nila time, sila na mismo kinukuha na nila yung buhay nila, eh. Kasi sabi ni Doc, ganyan, eh. Kasi sabi ganyan, hindi na ako gagaling. Kakatandaan ko na to and ayoko to ma-experience. Kaya uunahan ko na, parang gano'n. Di ba maraming gano'n, eh, no? Yung parang hindi ko na kaya, pagod na ako. I want to let go, parang gano'n. Gusto ko nang tapusin to, no? Hirap na ako. Lagi na lang masakit, lagi na lang may pain. Lagi na lang akong nagsasuffer. Ang dami-dami ko ng gamot na iniinom. Di ba ganun yung mga reklamo, no? Ano ba? Pagod na ako pabalik-balik sa doktor. Ang gastos-gastos, gas. Nagagas pa ako. Tapos mag-isa lang ako, wala akong kasama. Mga ganun, di ba? I can relate to that kasi even mother ko, minsan di ko talaga masamahan sa doktor. Kasi nandun siya sa brother ko ngayon, eh. So, yung brother ko yung tumutulong sa kanya, nag-aasikaso sa kanya. Tsaka, minsan nasasamahan siya. But not all the time, no?
Yun. So, ang dami nating pinagdadaanan ng mga circumstances or struggles sa buhay natin. Pero always remember ha, always, ulitin ko, always remember that God loves you. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya nga po nandito kami. Kami yung pinili niya para magbigay ng mga salita niya, no, para to encourage you guys na wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi pong may pag-asa habang may buhay po, 'di ba? Lagi sinasabi 'yon, habang may buhay may pag-asa ka pa, no? Hindi porket buhay nga ako parang patay naman ako kasi hindi ako makaalis sa wheelchair ko. Buhay nga ako pero patay din po ako kasi nakahiga lang ako dito sa kama ko, 'di ba? Ang tindi ng spine problem ko, hindi ako makagalaw. Tumayo, hirap na hirap. Umupo, masakit. Maglakad, grabe na. Parang gano'n, no? So, always remember na these things, tong mga sakit na to, karamdaman natin, is temporary lang, di ba? Yung eternal life natin, dun talaga yun sa langit. But here on earth, kung ano nararanasan natin, if you put or if you place your faith sa Panginoon na kaya kanyang pagagalingin kanya. 'Di ba sabi nga dito, sabi nung lalaki, um, Jesus, if you want to, you can heal me. Jesus, kung gusto mo, kaya mo akong pagalingin. Sabi niya gano'n. So, malakas yung pananampalataya niya na kaya siyang pagalingin ni Jesus. What more kayo pa, di ba? Kung ibang tao na papagalingin ng Panginoon, kayo pang mas nananampalataya. Di ba? Yung hindi nga nananampalataya, that day lang na nakilala siya, naniwala sa kanya, pero napagaling niya di ba? So, always trust in God and magtiwala po kayo sa Panginoon. At minsan kasi hindi siya immediately, di ba? Hindi ka agad pagagaling ka. Sometimes it take times na parang may process pa siya bago kanya pagalingin. You know why? Ito sasabihin ko sa inyo secret. Minsan hindi talaga tayo biglaan pinagagaling ng Panginoon. Bakit? Kasi ang dami niya pang gustong pagawa sa'yo na dapat mong gawin. Ang dami niyang gusto niyang tulungan mo. 'Di ba? Malamang may kaya ka o wala kang kaya pero you have enough. You can share to others pero hindi ka nag-share. Diba? Kasi iniisip mo pang medical ko pa ang ganyan. O mo isipin, actually, the things na hinahawakan mo na parang hirap kang i-let go, ayaw mong bitawan, ayaw mong itulong sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa mga mas nangangailangan, no? Sorry, mas mapapakaramdam ko eh. Um, if you let go, if you give your offering to the church, if you help someone needy, if you show love and compassion to each and every one, 'di ba? Yung inipit-ipit mong pera, yung tinatago-tago mo, if you share it, bibigay yan sa ng Panginoon more than the amount, 'di ba? More than it. Sa akin ilang beses na nangyari. Last money na ganyan, pero you share it and then you magugulat ka eventually may provision, 'di ba? May sobra, may times 10 o times 5, depende, times 3, 'di ba? Depende. Pero magugulat ka laging may provision. Nakakapasok ka pa rin sa 'di ba? Paano yung pamasahe mo pero nakakapasok ka pa rin sa trabaho, 'di ba? Paano yung pagkain niya pero nagugulat ka may nalalatag ka pa rin sa mesa. 'Di ba? Biglang may pasyente or anything. So, wag po tayong panghihinaan, no? And the more we share, wag po kayong matakot dun sa tinatight nyo sa simbahan. Kasi pag tinight nyo po yan, makikita po yan ng Panginoon. Hindi nyo po kailangan sabihin sa Kanya. At pag nakita niyang sinishare nyo, binibless nyo yung mga tagapaglingkod niya, yung mga manggagawa niya, tinutulungan nyo. Natutuwa po siya. At gagawa po talaga siya ng paraan para i-bless ka rin po ulit. Para bumalik po yan sa inyo. More than the amount that you have given. Yan po. No? Ang lakas ng sinasabi ngayon sa akin ni Papa G. So, kailangan ko po yung i-share. So, kung nag-share po kayo sa church nyo, nagta-tithes po kayo, di ba? O tumigil kayo. Pero ngayon, dahil narinig yung video ko, gusto nyo mag-tithes, gusto nyo mag-share, gusto nyo mag-donate, go ahead, do it. Huwag po kayo matakot. Kahit last centavos nyo yan. I'm sure po, sigurado po ako, ibe-bless po kayo ni Papa God. Babalik po yan sa inyo. Okay? Yun po ang sabi sa akin ngayon, no? Kakasabi lang, so I have to tell you guys. Aside from that, doon, balik tayo sa healing, no? So, Jesus heals a lot of people and He can heal you at
kahit ano pa yan nararamdaman mo, karamdaman mo, kayang-kaya kanyang pagalingin. Ang pera natin, hindi tayo kayang pagalingin. Kahit bilyonaryo pa tayo, kahit milyonaryo pa tayo. Kung ang problema mo ay pag-iisip mo, ang puso mo, o kahit anumang na pinagdadaanan mo ngayon, kahit na simpleng arthritis lang, pero hindi ka na makagalaw dyan sa higaan mo, di ba? O di ka makatayo. Sobrang sakit. Kasi masakit mag-arthritis, nagkaroon ako nun dati. Ang tagal, parang ayoko pa uminom ng gamot noon. So, ang ginagamit ko, yung oil lang na ginawa namin. Olive oil. Nilutuan ko ng 40 plus na dahon. Yun lang yung pinapahid ko ng pinapahid. Kasi takot akong umiinom ng mga gamot. Ayoko talagang umiinom ng mga gamot. No? So, yun, tiis. Tapos, nabot yata ako ng 14 days doon o 7 days. Parang ganun. Pero gumaling din. Tapos minsan, crippling siya eh. Parang hindi ka makatayo sa kama mo, ganyan. Sobrang sakit. No, so, ramdam na ramdam ko po yan yung na-experience nyo po, tatay, nanay, no. Sana po malagpasan nyo po yung mga karamdaman ninyo, no. Lalo na sa ating mga mahal na mga senior citizens. Kasi ang nanay ko, senior na rin yun. So, mag-iingat po kayo lagi, lalo na sa mga lakad nyo, no, yung lagi po kayong magdala ng cane pag hindi po kaya, no, at sana po meron pong aalalay sa inyo sa mga biyahe nyo, no, para hindi po tayo ma-disgrasya, no. Okay, so let's pray kasi ayaw kong humaba yung video para you guys can do whatever you want after this. So thank you nga po pala sa lahat ng mga taga-subaybay natin, no? Please like and share our videos, and let's pray. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face, because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Come, dirty meat hearts, and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humihingi po ko ng tawad. Wow, ang lakas. Sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Ayan. So thank you, Father God, for gracing us your grace and mercy. We accept the healing. This we ask in your mighty name, Father. We pray. Amen. Ayun. Sobrang lakas po ng anointing kanina, no? So, nararamdaman po namin yon, kaming mga tagapaglingkod ng Panginoon. Pag may napagpe-pray po tayo, napagdadasal, sa kabila po ng video, di ba? Nararamdaman po namin yung anointing, yung Holy Spirit po. And I'm sure kayong nandyan sa kabila ng screen na ito, naramdaman nyo rin po si Papa G. So, yun lang po, hindi ko na po pahabain ng video. Thank you for all of the support, no, na ginagawa ninyo. Ay, by the way po, pag may gusto po mga mag-donate, no, we're also accepting donations para sa ating church, sa ating mga pasyente, na mga kapuspalad sa buhay, no, yung mga wala pong pambili ng diaper, pagkain, or any merienda nila, no. We're asking for donations. Our GCash number is 0920-234-2275. It's Boots Melanie Ong. Maraming po salamat sa lahat ng support nyo, and I hope you saw in our channel. Yan. Kung sino pong nagpapakain sa inyo, nasa tita ng Panginoon, doon po kayo mag-so, no? Ayan. Sige. Thank you po, and God bless.